Hi! Ikaw ba yung tipong klaseng tao na mahilig mag-share ng mga impormasyon o bagay-bagay doon sa ibang tao tungkol sa buhay mo? Alam mo ba na hindi lahat ng bagay ay makakabuti kung ipagsabi o ipagkalat natin? Yes, as we all know that sharing is caring. Dahil doon natin maipaparamdam sa mga tao na mahalaga sila sa atin, na pinagkakatiwalaan natin sila, na masaya tayo habang kakwentuhan sila. But still, may mga bagay o impormasyon na mas makakabuti kung manatiling lihim sa mga sarili natin. Maliban na lang kung kinakailangan na ipaalam ito sa mga tao na pinagkakatiwalaan. Take note, pinagkakatiwalaan na tao. Ibig sabihin, hindi para sa lahat, kundi piling tao lamang. May mga klaseng tao kasi na masyadong madaling magtiwala or proud sila na ipaalam sa iba ang mga bagay tungkol sa buhay nila. Maybe gusto nila na hangaan sila once na malaman ng iba ang mga bagay na ito. Maari ding gusto nilang mag-share ng information sa kahit sinong kakilala para lang gumaan ang pakiramdam nila, dahil nabawasan ang bigat na dala-dala nila, without knowing na mas lalong pinapalala ang sitwasyon once na marami ang makakaalam at pwede pang manganib ang buhay nila. Ano-ano ba ang mga bagay o information na mas makakabuti kung manatiling lihim o sikreto sa ating sarili? Narito ang mga bagay na dapat manatiling sikreto sa mga sarili natin upang makaiwas sa mas malaking problema o kapahamakan. Una, your personal finances. Dapat panatilihin nating lihim o sikreto sa ating sarili ang mga pinansyal na bagay. Alam nyo kasi, ang pag-share tungkol sa pera or income o di kaya mga gastusin o kabuuang halaga ay maaaring magdulot sa iba ng inggit at sama ng loob. Bakit? Alam naman natin na ang pera o yaman ay ugat ng kasamaan at kapahamakan. Sinasabi ko na ugat ng kasamaan dahil marami ang nag-aaway dahil sa pera. Marami ang napahamak dahil sa pera. At once na malaman ng iba na ganoon kalaki ang pera na meron ka at ganoon kalaki ang halaga na kaya mong i-provide sa sarili mo, ay marami ang maiinggit sa iyo. At syempre, kasama na sa inggit ang sama ng loob, dahil iisipin ng iba na marami kang pera ngunit bakit wala kang binigay o ipinahiram sa kanila, o kung mayroon man ay bakit kakapiranggot o konti lang o maliit lang na halaga. Karamihan pa naman sa mga tao ay mas madaling manghusga at hindi na inaalam ang mga obligasyon o gastusin mo sa buhay. Mas mabilis silang magalit o magtampo once na hindi mo pa napautang, imbis na intindihin nila na kaya hindi sila napautang dahil malaki din ang iyong pangangailangan sa pang-araw-araw at marami kang ginagastusan o binubuhay. Kaya laging tandaan, mas makakabuti kung hindi ipaalam ang iyong financial status, maliban na lang kung kinakailangan. Number 2, details of your love life. Dapat labanan ang kagustuhan na mag-overshare about your romantic life. Kahit atat ka na ipaalam sa iba dahil sa sobrang kilig. Minsan kasi baka sa sobrang saya or kilig mo ay na-share mo na kahit kanino ang mga bagay na dapat kayong dalawa lang ng partner o jowa mo or asawa mo ang nakakaalam. Baka kasi umabot sa punto na kinikwento mo na kung anong ginagawa nyo at paano ginawa at kung ano-ano pang detalye sa tsuktsakan nyong magjowa, or kahit tungkol sa mga problema, lalo na kung masisela na problema. Maaaring ito'y magdulot ng awkward situations at hindi magagandang reaksyon o opinyon ng iba na ikakasama mo at ng relasyon yung magjowa. If you have concerns, consult a professional instead of discussing it with everyone. Number 3, mga plano sa buhay. Sa panahon ngayon, mas nakakabuti kung hindi mo ipaalam sa ibang tao ang mga plano mo sa buhay, upang hindi ka pagtsismisan at maiwasan ang mga misguided advice ng isang tao, dahil hindi lahat magustuhan ang plano mo, lalo na kung ikakaangat mo ito. Sabi nga sa kasabihan, sa Pilipinas hindi pwedeng umangat ka
dahil magagalit ang kapitbahay. Karamihan haharangin ang magaganda mong plano upang masira ka at mabigo dahil ayaw nilang mahigitan mo sila. Just keep on dreaming with actions and shock them with the results. Number 4, details of your medical conditions. Hanggat maaari, panatilihing sikreto ang iyong medical condition. Maliban na lang kung kinakailangan talagang malaman ng taong maaaring maapektuhan ang kondisyon mo. Ang sobrang pag-share ng details about your medical conditions ay maaaring magmukha kang kawawa na naghahanap ng simpatsya mula sa iba at maaaring makadiscomfort sa iba. Number 5, problema sa relasyon. Huwag basta-basta ipaalam sa ibang tao kung hindi naman kinakailangan dahil magdulot lang ito ng mas malaking problema at magiging sentro pa kayo ng tsismisan. Yes, alam naman natin about relasyon, kahit anong klaseng relasyon ay maaaring humarap sa mga pagsubok at problema. Gayunpaman, iwasan natin itong ikwento kung kani-kanino lamang dahil maaaring may mga tao na involved dito ang makaramdam ng pagiging uncomfortable. It's best to address these issues privately with the involved parties or seek professional help. Number 6, anything confidential. Halimbawa, may taong nagkwento sa iyo ng sikreto o problema, huwag mo itong ipasa sa iba. Irespeto mo ang pagkatao niya, yung tiwala niya sa iyo, at promise niyong dalawa na dapat manatiling sikreto. Kahit gaano mo pa ka-close ang isang tao, hindi lahat ng bagay ay dapat niyang malaman, lalo na kung may taong maaagrabyado. Number 7, personal therapy sessions. Therapy is a deeply personal journey. Avoid sharing every detail with everyone as it can overwhelm others and come across as selfish. Instead, seek professional help when needed. Maaari kasing may taong maapektuhan pag kinikwento mo sa iba ang kalagayan nila. Maraming taong mapanghusga, imbis na tulungan at intindihin ang taong sumasailalim sa therapy. Kaya upang mas makatulong ka, manahimik ka na lang. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Thank you and until next video.